So, Congressman Tino, ano kayo? Umapila lang o sumulat ho kayo sa Malacanang para dito sa ganito inyong panawagan na sana i-veto yung unprogrammed appropriations at yun nga, magkaroon ng immediate commitment para sa papasaw na pag-submit ng supplemental budget para ma-restore ho yung mahigit 43 billion pesos na nakalaan for salary upgrades and retirement benefits. Well, naglabas po tayo ng payag and I think nakarating po sa inyo. I'm sure nakarating ito sa Malacanang. Pero wala pa hong initial na tugon ang palasyo dito ho sa inyong panawagan? Wala pa po. Hopefully, tingnan natin kung magkakaroon po ng tugon over the weekend. So, kasi itong 2026 budget talagang dumaan sa ibang klase ng proseso to make sure na talagang transparent, wala nang room for corruption. So, it means hindi pa rin ho kayo naging kontento, hindi kayo satisfied dun sa naging final version dahil nga po dito. Hindi pa rin po talaga kaya bumoto po tayo ng No. no. Both dun sa version ng House at maging dito sa final version through yung BICAM report na nakita natin. No? So in the first place, yung sinasabing transparent na raw ang proseso, tanungin natin kayo mismo sa media at saka sa publiko, satisfied ba na talagang naging transparent ang proseso? Ako, nakita ko po kasi ay mas mahaba pa yung panahon na may mga closed door meeting sila kesa doon sa mga panahon na yung BICAM ay naka-live stream. No? So, tingin ko malinaw, hindi naman talaga buong-buo yung transparency na ipinakita sa publiko. At pangalawa, tanong ko rin sa publiko, naniniwala ba tayo na ang 2026 budget na ito, katulad ng pangako nila, ay corruption-free na? So, baka naman mahirap paniwalaan yon, no, na magkakaroon ng budget na parang ganun lang sa isang iglap. From the most corrupt budgets in the past 3 years, biglang naging corruption-free na o magiging corruption-free na itong 2026 budget. Sinasabi natin, yung pork barrel system remains intact. No? So kung binawasan ng malaki yung pork barrel sa DPWH, lipat naman sa iba't ibang mga bahagi ng budget. Ang isang pina-highlight na natin ngayon ay yung mga lump sum funds for LGUs ang pinaglagyan ng isang significant portion ng pork barrel na ito. Pero so it means you're saying na hindi pa rin ito corruption and pork-free budget itong 2026. Pero I'm sure the mere fact na sobra talaga itong pinag-aralan, much better version naman siguro ito ng 2025 budget, sir. Well, ang nangyari nga, no, dahil sa issue ng flood control corruption, tinanggalan talaga yung ng pondo yung mga local flood control projects. So 255 billion yan, no, na tinanggal sa DPWH budget. Tapos nilipat, yun nga, natagdagan ng pondo ang Department of Education, mainly sa classrooms. Pero sa ibang mga programa rin, katulad ng school feeding program, for example, at saka pagpondo sa aral program, yung learning recovery program ng Department of Education. So may positibo ron. Pero at the same time, di ba, nilakihan din yung mga soft pork na tinatawag, yung social services na ginagawang dinadaan sa politiko. No? So yung medical assistance program ng Department of Health, yung DSWD ayuda, yung temporary employment through DOLE, yung tinatawag na tupad. So may positive, may negative na nangyari sa paglipat ng pondo ng flood control sa iba. No? Pero largely can reserve yung pork barrel system.
So So, sir, yun po ang nangyari. so sir, under review ngayon ng Palasyo itong 2026 budget. Kayo ba'y umaasa na ibibito ng presidente itong ang inyong pinuna na inilagay sa unprogrammed appropriations? At kung sakali na hindi ito ibito, ano yung kinukonsider niyong option? Well, okay. Ibibito ba ng Pangulo? No? Well, hopefully, hindi lang naman tayo ang nananawagan na ibito ang UA, ang Program of Operations ng Presidente. So hopefully makinig ang Presidente, pero sa totoo lang, tingin natin hindi pa rin ibibito. No? Dahil yung unprogrammed appropriations na yan, malaking lump sum funds na nasa direktang control ng Presidente. So, unfortunately, tingin natin hindi na ibibito yan. Now, as to ano ang gagawin kung sakaling hindi ibito, meron na actually na pending petition under deliberation pa rin ng Supreme Court sa ugnay sa unprogrammed appropriations. So dudulog kayo sa Korte Suprema, sir? Budget. Dudulog kayo sa Korte Suprema? Oo. Meron ng mga nakadulog na petition dyan. So aralin na lang natin kung kinakailangan pang magdagdag ng petition kaugnay dito. No? So meron na actually, marami nang nagke-question sa Supreme Court regarding the constitutionality on unprogrammed appropriations. So hopefully, ma-resolve na ito ng Supreme Court. Actually, yung decision sa PhilHealth na yung pagkuha ng pondo ng PhilHealth na sinabi void ito for the 2025 budget. Bahagi yun nung kabuuang kaso laban sa unprogrammed appropriations. Sinabi rin ng Korte Suprema, inuna lang nilang i-resolve itong specific question ng pagkuha sa pondo ng PhilHealth para gamitin sa unprogrammed appropriations. Actually, yun ang ginamit na excess revenue source, yung pondo ng PhilHealth. So it's actually related to unprogrammed appropriations. So ang ipapanawagan natin sa Supreme Court ay i-resolve na sa lalong madaling panahon yung question whether constitutional or not yung unprogrammed appropriations. Okay. So yun, sana magkaroon agad ng ruling ang Supreme Court.